Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po natin muli yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi bukas, Monday, yung pagpapatuloy po ng impeachment trial. So sabi nga ng mga taong matagal na po na hinihintay na makita yung katotohanan. Let the evidence out. Tama, kailangan anya buksan na ang BIR box ngayon na pinipigil talaga. Pilit mga kababayan na pinipigil para hindi masilip. Anong meron? Ano ang nandiyan dyan sa BIR box na yan na talagang pigil na pigil sila. Di ba? So, hayaan dapat na lumabas ang katotohanan, mga kababayan, sa pamamagitan ng pagpapaintulot sa mga dokumento ng BIR bilang opisyal na ebidensya. Kasi nga po, kung wala man pong mali na ginawa si Sara, walang itinatago, ano yung rason na hindi buksan yung box? Tama po mga kababayan? So, yun ang tanong. Ang impeachment trial po ay hindi isang larong political, kundi isa po siyang legal na proseso kung saan yung mga ebidensya at hindi po ang mga palusot ang dapat na maging batayan ng hatol. So kung walang itinatago, walang dahilan para harangan ang pagbubukas nitong BIR box. Let the evidence out. Dapat yun ang maging base mga kababayan for the outcome nitong impeachment. Hindi po siya fishing expedition tulad ng laging sinasabi ng kampo ni Sara Duterte. And if there is nothing to hide, sabi nga po ng mga observers, then let it be put on record. Tama po, mga kababayan? So, ayon mga kababayan sa Article 9, Section 36 ng ating Saligang Batas 1987 Constitution, ang Senado ang may sole power, may sulong kapangyarihan na duminig at magpasya sa lahat ng kaso ng impeachment. Lagi natin na nadidinig ito sa mga discussions na mga legal experts sa kanang mga members ng Congress ng panel, Justice Panel. At ngayon sila na po yung ating mga House prosecutors. Pati yung mga senador na matitino. Yan ka na naman na Mr. Maravillas. May mga hindi matino kasi. Yung iba nga nakakulong na at may makukulong pa siguro. Ang mga ninyo mga kababayan, yung sabit sa kaldero. At may iba pa, flood control. Sa yung sinabi ni Ping Lacson. Medyo umusok na po si Ping Lacson kasi inaakusan ni Alan Peter Cayetano, dumobli daw yung yaman. Sabi ni Ping Lacson, hindi doble, quadruple pa. Pero legit. Buiniltahan ngayon mga kababayan. Magpapaimbestiga sa mga flood control at yung insertion 6.6 billion plus. Di ba? Mga kababayan. But anyway, balik tayo dito. Mga kababayan sa impeachment ni Sara. So ang kapangyarihan po na magsubpena, compulsory process siya, mga kababayan. Bahagi siya ng kapangyarihan nitong impeachment court. Mag-issue ng subpena, duces, tecum. So lagi natin itong maririnig ngayon. So ibig sabihin may legal na lakas ang Senado mga kababayan na pilitin, iharap at buksan ang mga silyadong kahon o dokumento po na galing sa BIR
So ang pagharang po dito ay pagbaliwala sa kapangyarihan ng mismong korte, yung impeachment court. Hindi po siya sakop ng karaniwang confidentiality. Bagamat may batas sa pagiging lihim ng mga tax records, Section 270 ng ating tax code, ang kapangyarihan po ng impeachment court ay nagmumula mismo sa konstitusyon. Mas mataas po ang mandato ng ating konstitusyon para sa public accountability kaysa sa mga statutory privileges o mga technicalities ng mga bangko at saka yung tax secrecy. Karapatan po ng publiko na malaman yung katotohanan. So ang impeachment ay isang constitutional na proseso para panagutin po yung pinakang matataas na opisyal ng ating gobyerno. So ang pagbubukas po nitong BIR box ay hindi personal na pag-atake, kundi paghahanap ng katotohanan para sa interes ng buong bayan po. So basihan po mga kababayan ng hustisya yung ebidensya. Kaya let the evidence out. Hindi magiging patas po at makatwiran ang hatol ng ating impeachment court kung may mga itinatagong dokumento. So dapat hayaan yung mga ebidensya na lumabas para itong ang maging matibay pong batayan ng magiging desisyon ng ating mga senador. Although alam natin may mga senador na kahit ipakita mo yung malakas na ebidensya sa kanila, baliwala kasi defense lawyer na ni Sara. O di ba? So, kita-kita natin kung sino yung mga senator judge na alams na. So, hindi po ito fishing expedition tulad ng mga sinasabi nila. Ang paghiling na buksan ng BIR box ay may malinaw pong layunin siya. Gagamitin ng mga income tax returns na to para i-compare po ang idineklarang legal na kita doon sa aktual na yaman ng opisyal. So, ganun siya, mga kababayan. May partikular na paksa at issue itong tinutumbok po. Kaya hindi ito sa palarang pag-hanap. Yung pag-hanap lang ng butas. Hindi siya inanapan ng butas. Kung walang itinatago, walang dapat na katakutan. Ganon. So kung malinis mga kababayan ang pinanggalingan ng yaman at sa kaari-arian, ang paglalagay ng mga dokumentong ito sa official record ang mismong magpapatunay na walang anomalya. So ito yung magiging base na ma-acquit si Sara. Kung base sa ebidensya, wala mang ginawang mali. Pero pag pinigil ito, may mali. Una yung pagpigil mali. Pangalawa, may aktual na mali na nagawa kaya gustong pagtakpan. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. So ang patuloy na pagharang dito ay nagdadala lamang ng malaking duda, lalo na nagdududa yung ating mga mamamayang Filipino. So ang pagtugma sa SALN at kita, Article 2 of the impeachment, mga kababayan, ang pangunahing basihan ng prosecution sa pagbubukas nitong BIR box. Ito po ay ang Article 2 ng Articles of Impeachment, kung saan nag-aakusa sa opisyal ng culpable violation of the Constitution at saka betrayal of public trust. Dahil sa umano'y nakaimbak na yaman na hindi tugma sa kanyang legal na kita. So kailangang ma-check ito, mga kababayan, para mawala yung duda ng tao. Pag pinigil, lalong magdududa yung ating mga mamamayan. At indication po yon, yung pag-iwas, indication of guilt. Flight is an indication of guilt, mga kababayan. So ang tax return sa loob ng kahon ang tanging paraan para opisyal na makita kung legal o idineklara ba ang kitang ito.
Yun ang purpose niya. So, itong tinatawag na armory of evidence, ang BIR box bilang isang armory ng mga ebidensya o imbakan ng mga armas, ebidensya. Ito ang magsisilbing matibay mga kababayan na panukat kasama ng mga ulat ng AMLAC upang malaman ang katotohanan sa mga financial transactions po ni Sara Duterte. Tama po? So may multa po yung ating kasaysayan, yung Corona impeachment noong 2012. So may pinagbabatayang kasaysayan o itong precedent na tinatawag. Noong panahon mga kababayan ng impeachment trial, laban kay dating Chief Justice Renato Corona, formal na binuksan at ginamit bilang ebidensya ang kanyang mga tax records at saka bank accounts. Pinatunayan ng kasaysayan na itong pagbubukas ng ganitong mga kahon ng dokumento, legal po siya, may precedent na Normal at kritikal upang patunayan kung tugma ba ang yaman ng isang opisyal sa kanyang sinumpaang salin. Requirement yan sa ating mga public official. Sabi ko nga mga kababayan, kung ayaw mong sumunod sa ganyan, di umalis ka sa gobyerno. Ang yaman mo, di sa'yo. Di ba? Walang sisilip niyan unless kung tulad ni Diskaya, pribadong tao na involved sa mga transaksyon ng anomalous flood control projects. So, obligado kang silipin yung yaman. Lalo kung may mga congressional investigations. Di ba? Kasi pondo ng bayan yung public fund. Nagmula yung yaman mo. So, ang solusyon, mga kababayan, ito, presidential authorization. Noong impeachment trial po ni Corona, nalutas ang usaping ito ng formal na humingi ng written authority si dating BIR Commissioner Kim Hinares mula kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng batas kasi, kapag may paintulot ang ating Pangulo, ang BIR bilang tugon sa subpena ng impeachment court, nagiging clean o legal at ligtas ang pagbubukas ng mga dokumento sa publiko sa isang executive session. So malamang yun din, yun ang naging precedent, may precedent na, malamang yun din ang gawin. May mga narinig na tayo. Sinasuggest nila na kumuha ng authorization sa ating Pangulo. At I think pag nag-request, then immediately yung presidente, tingin ko naman, aaprobahan niya. So, ang pag-waiver ni Corona, mga kababayan, bukod sa tax records, si Corona mismo ang pumirma ng waiver. Nag-waiver po si Corona para sa kanyang mga bank accounts na nagpapatunay na ang pagbusisi sa pananalapi ay laging bahagi ng paghahanap ng hustisya sa impeachment, mga kababayan. O ngayon, dito tayo sa mga panawagan ng iba-ibang grupo tulad po nitong UP Student Council at mga alyansa. So, makikita natin yung mounting pressures. So, panawagan nila ng para sa transparency. Ang mga progresibo na grupo mga kababayan, yung alyansa ng mamamayan, mga student council po sa UP, iba pang grupo, ay nagkakaisa po sa panawagan na huwag itago ang BIR box sa likod ng mga technicalities o kaya executive sessions. So, ayon po sa ayon sa mga samahan ng kabataan at iba-iba pang sektor, ang mga pera ng bayan ay dapat laging may malinaw na accountability. Correct? Di ba? So, ang pagtangging buksan, mga kababayan, nitong kahon sa harap ng publiko ay pag-atake po sa prinsipyo ng katapatan sa serbisyo publiko. Kaya dapat itong ilantad ng buo
para sa kaalaman ng bawat Pilipino. Correct? Ngayon naman, dito tayo sa UP Legal Forum at mga panawagan ng mga progresibong grupo. Sa mga idinaos mga kababayan na legal na forum, gaya ng UP, binigyan diin ng mga eksperto na ang impeachment ay isang seryosong tungkulin sa ilalim ng ating 1987 Constitution na hindi dapat idaan sa mga pag-antala, delaying, at sa kapag-iwas. So kailangan yung pantay, siyempre, na pagsusuri. Ang mga student council na to at alyansa ng mga kabataan ay nag-iit po ng pagtutol ng depensa na buksan o markahan man lang. Ang silyadong kahon ay nagdudulot ng hinala, lalo nagdududa po yung ating mga mamamayan. Kaya po yung panawagan nila, simple man lang po yung kanilang panawagan. Kung ang ordinaryong mamamayan ay pinagbabayad po ng tamang buwis at hinahanapan ng resibo, tama, ang pinakamatas na opisyal ng pamahalaan niya ay dapat ding sumailalim sa parehong antas ng pagsusuri ng walang pinipiling proteksyon. Dapat ganon. So, ang kanilang posisyon siyempre at ang ating mga mamamayan, dapat wala nang itong mga technical confidentiality tinatawag po nila. So, ang pagtatago po sa likod ng technical confidentiality at ang marahas na pagharang ng kampo po nitong si Sara Duterte sa BIR box ay hindi lamang po usaping legal. Ito ay tuwirang pag-amin ng takot. Bakit takot? Anong kinatatakot kung walang mali na ginawa? So hindi po kailanman magiging fishing expedition ito tulad ng palusot nila. Ang paghahanap sa nawawalang pera ng taong bayan. Ito ay obligasyon ng Estado po, mga kababayan. Ang isang opisyal kasi na walang tinatagong nakaw na yaman ay hindi gagamit ng mga technicalities. Tama pa. Technicalities ng batas upang bulagin ang Senado at ang publiko. So, ang marahas na pagtutol mga kababayan, ito ay patunay lamang na ang mga dokumento sa loob ng kahon ay may sapat na bigat upang gumuho ang kanilang pader ng kasinungalingan. So kung ang mga ordinaryong Pilipino ay ginigipit ng BIR, sa bawat pisong kinikita po, walang anumang dahilan upang bigyan ng VIP treatment ang itinuturing na above the law. At ituring na above the law, mga kababayan, ang mga tax records ng isang vice presidente na naharap po sa pinakang mataas na usapin ng tiwala ng bayan. So tama po, mga kababayan. So ang katotohanan po, hindi pwedeng itago o pigilan. Kung walang anomalya po sa yaman, walang itinatago sa bayan si Sara, dapat buksan. Dapat lang po buksan yung box, BIR box. At tayaan po yung ebidensya, yung humusga sa kanya. Tama po? O yan man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.